Pagkatapos ng pagsusulit, lumapit si Chinzi na may masayang ngiti. Dalawang junior brother at junior sister, kailan tayo aakyat sa cloud concealment kick? Kapag nalaman ni Marshall Uncle Xiao na dalawa ang pumasa, siguradong matutuwa siya. Tahimik lamang si Yang Kai at nanatiling malamig ang ekspresyon. Sa kasalukuyan, isa lamang siyang tagasunod na gwardya kaya hindi siya maaaring magpakita ng labis. Samantala, ngumiti si Yanner. Kailangan ko munang ipaalam sa kapatid ko. Kung ganoon, sabay na tayo. Agad na sagot ni Chinzi. Magpaalam na kayo at diretso tayong aakyat sa bundok. Halatang hindi na siya makapaghintay na dalhin sila sa Medicine King Valley. Sa ikatlong palapag ng tindahan ng Dong family, nakaupo si Dong Qingan habang may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Kanina pa niya narinig ang balitang nakapasa si Yanner sa pagsusulit ni Xiao Fasheng. Alam niyang mahilig ang kanyang kapatid sa alchemy mula pagkabata, ngunit hindi niya inasahang aabot ito sa puntong magiging disipulo ng isang great master. Isa itong napakalaking oportunidad, ngunit nag-aalala pa rin siya. Sanay si Yanner na alaga at pinalaki sa loob ng pamilya. Ngayon ay kailangan nitong tumira sa isang hindi pamilyar na lugar. Gayunpaman, wala na siyang magagawa. Hindi maaaring sirain ng Dong family ang relasyon nila sa Medicine King Valley dahil lamang dito. Habang nag-iisip siya, biglang nagsalita ang Wind and Cloud Twin Guards. Young Miss at Young Master Yang ay paparating, kasama rin nila ang isang tao mula sa Medicine King Valley. Nagulat si Dong Qingan at mabilis na tumayo. Halina't salubungin natin sila. Hindi pa man sila nakakarating sa pintuan ay narinig na nila ang mabilis na yabag paakyat ng hagdan. Pagbukas ng pinto, agad na sumugod si Yanner. Kuya, nagtagumpay ako. Pinilit ni Dong Qingan na manatiling seryoso at bahagyang kinatok ang noo nito. Napakalaking bagay nito, bakit hindi mo muna sinabi sa akin? Hinawakan ni Yanner ang kanyang noo ngunit nakangiti pa rin. Ngunit bago pa makapagsalita si Dong Qingan muli, bahagyang umubo si Chinzi mula sa likuran. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Dong Qingan at magalang na yumuko. Binabati ko si Senior Qin. Tumango si Chinzi ngunit agad ding nagsalita ng malamig. Young Master Dong, dahil nakapasa ang iyong kapatid, isa na siyang disipulo ng Medicine King Valley at junior sister ko. Hindi mo siya maaaring basta-basta hampasin. Natigilan si Dong Qingan. Patuloy na nagsalita si Chinzi. Ang mga alchemist ay mararangal na tao. Hindi sila tulad ninyong puro sibat at espada lamang ang alam. Paano kung masira mo ang ulo niya? Kayang pasanin ba ng Dong family ang galit ni Marshall Uncle Xiao? Sunod-sunod na sermon ang tinanggap ni Dong Qingan hanggang sa wala na siyang maisagot. Sa loob-loob niya ay gusto na niyang umiyak. Kapatid ko siya, hindi ko na ba pwedeng pag-alitan? Ngunit kahit ganoon, lihim din siyang natuwa. Sa sobrang pagprotekta ni Chinzi kay Yanner, malinaw na hindi ito magdurusa sa loob ng Medicine King Valley. Ang batang ito ay nagkamali, mahinang sabi ni Dong Qingan habang pilit na ngumiti. Tumango lamang si Chinzi. Mabuti kung alam mo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Yanner. Junior sister, kung may kailangan pa kayong pag-usapan, bilasan ninyo. Maghihintay ako sa ibaba. Pagkasabi noon, bumaba na siya ng hagdan. Tahimik na napailing si Dong Qingan bago tumingin kay Yanner. Magaling ka na ngayon ah. Tatawagan na ba kitang Senior Dong? Hehe, masayang natawa si Yanner habang niyayakap ang braso ng kanyang kapatid. Tungkol kay Father. Huwag kang mag-alala, napabuntong hininga si Dong Qingan. Ako na ang bahala magsabi sa kanya. Sigurado akong matutuwa pa siya. Mabilis na tumango si Yanner. Alam ko, ipagmamalaki niya ako. Pagkatapos ay, tumingin si Dong Qingan kay Yang Kai at seryosong nagsalita. Mag-ingat kapag pasok ninyo sa Medicine King Valley. Huwag mong madamay si Yanner kung may mangyari. Natural na ang tinutukoy niya ay ang usapin tungkol sa Pil Saint Kick. Kaya kung alagaan ang sarili ko, mahinahong sagot ni Yang Kai. Pagkaraan ng kalahating oras, bumaba sina Yang Kai at Yanner.
Kanina pa naghihintay sina Chinzi at ang tatlong disipulo ng Medicine King Valley. Nang makita silang lumabas, agad silang naglakad pabalik na tila nagmamadali. Sa 12 pangunahing bundok ng Medicine King Valley, matatagpuan ang Cloud Concealment Peak malapit sa gitna ng lambak. 2 bundok lamang ang layo nito mula sa Peel St. Cake. Pagdating nila sa paanan ng bundok, umangala sila. Sa gitna ng masukal na kagubatan ay may makitid at paikot ikot na landas na patungo sa tuktok. Napapalibutan ito ng luntiang tanawin at malamig na simoy ng hangin. Sa paanan ng bundok ay may malaking batong monumento. Nakaukit dito ang tatlong malalakas na karakter. Cloud Concealment Peak. At sa ibabang kanang bahagi ng bato ay may linya ng maliliit ngunit kulay dugong salita. Itinuon ni Yang Kai ang kanyang paningin dito. Trespassers will die. Ang matingkad na pulang mga karakter na nakaukit sa dambuhalang batong estela ay nagpapakita ng mapangahas at pambihirang presensya ng Medicine King Valley. Walang bantay sa paanan ng bundok kaya pinangunahan ni Chinzi ang grupo sa pag-akyat. Magkatabing naglalakad sina Yanner at Chinzi, kasunod ang tatlong disipulo ng Medicine King Valley, habang si Yang Kai naman ay tahimik na sumusunod sa likuran, nakapulupot ang mga kamay sa likod. Ang tatlong batang disipulo ay palihim na sumusulyap kay Yanner ng may paghanga at pananabik. Ngunit pagdating kay Yang Kai, puro paghamak lamang ang nasa kanilang mga mata at niayaw man lang nila itong kausapin. Ang mga alchemist ay kilalang mayayabang at hindi sanay makisalamuha. At higit lalo ang mga alchemist ng Medicine King Valley. Maganda si Yanner at halatang galing sa marangal na angkan kaya natural lamang na maakit ang pansin ng mga disipulo. Samantalang si Yang Kai, kahit nakapasa sa pagsusulit ni Master Xiao at nabigyan ng karapatang sumama sa Cloud Concealment Peak, sa paningin nila ay isa lamang hamak na tagasunod. Tahimik lamang si Yang Kai habang nagmamasid sa paligid. Samantala, si Yanner ay tila isang masayang maya na walang tigil sa pagtatanong mula nang umakyat sila sa bundok. Papalapit na siya sa banal na lugar na matagal na niyang hinahangaan, at malapit na rin niyang makita ang dakilang taong matagal niyang iniidolo kaya hindi maitago ang kanyang pananabik at kaba. Hindi pala salita si Chinzi ngunit matyaga nitong sinasagot ang bawat tanong ni Yanner nang walang bakas ng pagkainis. Dahil sa usapan nila, may ilang bagay ring nalaman si Yang Kai. Sa loob ng maraming dekada, si Xiao Fasheng lamang ang nag-iisang alchemist sa linya ng Cloud Concealment Peak. Wala siyang tinanggap na disipulo at 2 lamang na ordinaryong katulong na babae ang naninilbihan sa kanya. Hindi rin kailanman nag-asawa si Xiao Fasheng. Buong buhay nitong inialay sa alchemy. Ngunit ngayong taon, bigla nitong naisip ang magpasa ng kanyang kaalaman kaya isinagawa ang pagsusulit na iyon. Bakit biglang nagbago ang isip ni Master? Mausisang tanong ni Yanner. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Chinzi bago sumagot. Hindi ko maaaring hulaan ang iniisip ni Junior Marshall Uncle. Kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon, siya na mismo ang tanungin ninyo. Oh, marahang tugon ni Yanner. Sa unang bahagi ng Cloud Concealment Peak, puro matatarik na. Bato at lunti ang kagubatan lamang ang makikita. Paminsan-minsan ay may tumatawid na kuneho at ilang maiilap na hayop, ngunit walang mapanganib. Ngunit habang papalapit sila sa tuktok, lalong sumisiksik ang makapal na heaven and earth spiritual chi sa paligid. Nakakagaan ito ng pakiramdam at nakakapresko ng isipan. Sa paligid ay napakaraming kakaibang halamang gamot na malayang tumutubo. Namangha si Yanner. Napakaraming herbs, wala bang umaakyat dito para magnakaw? Malamig na sumangot si Chinzi. Sino ang mangangahas? Kapag may nagtangkang kumuha ng halamang gamot ng Medicine King Valley, lilipulin ang buong angkan niya. Napausli na lamang ng dila si Yanner sa tindi ng sinabi nito. Hindi naman gaanong mahalaga ang mga halamang naroon, ngunit walang sino man ang handang galitin ng Medicine King Valley para lamang sa ganoong bagay. Makalipas ang kalahating oras, narating nila ang tuktok ng bundok. May ilang bahay roon, 7 o 8 lamang, at mukhang karamihan ay bagong tayong mga tirahan. Marahil ay inihanda iyon ni Xiao Fasheng para sa magiging mga disipulo niya.
Huminto si Chinzi at hinarap ang tatlong disipulo. Dito muna kayo maghintay. Agad nang umiti ng pakunwari ang tatlo. Junior Marshal Uncle, gusto rin sana naming makapasok. Anong gagawin ninyo sa loob? Malamig nitong tanong. Nahihiyang ngumiti ang isa. Mula nang sumali kami sa Medicine King Valley, minsan lang namin nasal ayan si Junior Marshal Uncle Xiao mula sa malayo. Ngayong nandito na kami. Napaisip si Chinzi bago tuluyang tumango. Sige, pero walang magsasalita mamaya. Ayaw ni Junior Marshal Uncle ng istorbo. Opo, halatang tuwang-tuwa ang tatlo. Napansin ni Yang Kai na bukod sa pananabik, may halong takot at paggalang ang kanilang ekspresyon. Kahit si Chinzi ay naging seryoso. Maliwanag na napakataas ng katayuan ni Xiao Fasheng sa puso ng mga alchemist. Sa pamumuno ni Chinzi, lumapit sila sa hanay ng mga bahay. Bago pa man sila makarating, dalawang magagandang babae ang sumalubong sa kanila. Kapwa sila elegante at may kakaibang alindog. Sa unang tingin ay parang nasa 25 taong gulang lamang. Ngunit sa katotohanan, lampas 40 na ang kanilang edad. 25 taon na silang nagsisilbi kay Xiao Fasheng sa Cloud Concealment Kick. Kahit hindi sila cultivator, napanatili pa rin nila ang kanilang kabataan dahil sa mga pamamaraan ni Xiao Fasheng. Pagkakita sa kanila, agad na yumuko si Chinzi ng may paggalang. Mga ginang, pakisabi po kay Junior Marshal Uncle na nadala ko na ang mga taong hinihingi niya. Ngumiti ang babaeng nakasuot ng puting damit habang sinusulyapan sina Yanner at Yang Kai. Sila ba ang dalawa? Pagbati po, Senyor. Magalang na bati ni Yanner at Yang Kai. Mahinang natawa ang babae. Tawagin mo na lang akong Aunt Siang. At siya naman si Aunt Lan. Masayang muling yumuko si Yanner. Hindi kailangang maging formal dito, nakangiting sabi ni Aunt Siang. Matagal kayong maninirahan dito kaya ituring ninyo itong sariling tahanan. Tumango rin si Aunt Lan. Noong unang dumating kami rito, halos kaedad lang din namin kayo. Hindi namin namalayang 20 taon na pala ang lumipas. Dahil sa kanilang kabaitan, unti-unting nawala ang kaba ni Yanner. Mga ginang, si Junior Marshal Uncle, maingat na tanong ni Chinzi. Gumagawa pa ng pill si Great Master, sagot ni Aunt Siang. Nabalitaan na niya ang nangyari sa paanan ng bundok. Maaari na kayong bumalik. Kapag natapos siya sa batch ng medicinal pills, sa kanya kakausapin ang dalawang ito. Halatang nadismaya ang tatlong disipulo at maging si Chinzi. Gayunpaman, mabilis pa rin siyang yumuko. Maraming salamat. Pagkaalis nila, personal na inayos ni na Aunt Siang at Aunt Lan ang matutuluyan ni Yang Kai at Yanner. Sa loob ng maraming taon, silang tatlo lamang ni Xiao Fasheng ang nakatira sa bundok. Madalas pang magkulong si Xiao Fasheng para sa alchemy kaya ngayon lamang muling nagkaroon ng kasiglahan ang lugar. 3 araw na lumipas ngunit hindi pa rin nagpapakita si Xiao Fasheng. Habang nagrereklamo si Yanner kung kailan ito lalabas, biglang may malakas na enerhiyang kumalat mula sa isang bahay. Nagkatinginan sina Yang Kai at Yanner bago mabilis na lumabas. Naroon din sina Aunt Siang at Aunt Lan, nakatingin sa bahay ni Xiao Fasheng. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matandang lalaki na may puting buhok at balbas. Mukha siyang ordinaryong matanda, ngunit nakakunot ang noo habang pinagmamasdan ang isang gintong medicinal pill sa kanyang kamay. Nang inag ang puso ni Yanner. Ang taong matagal niyang hinahangaan ay nasa harapan na niya. Tahimik ding pinagmasdan ni Yang Kai ang maalamat na alchemist. Nagulat siya nang mapansing wala itong kahit katiting na origin chi fluctuation. Parang karaniwang matanda lamang, ngunit imposibleng ordinaryong tao si Xiao Fasheng. Hindi bababa sa Divine Romang Realm ang lakas nito. Lalo lamang humanga si Yang Kai. Ang kakayahang itago ng ganito kalalim ang sariling aura ay hindi kayang gawin ng karaniwang eksperto. Walang pill pattern, wala pa ring pill pattern, malungkot na bulong ni Xiao Fasheng habang nakatitig sa medicinal pill. Anong silbi nito kung wala namang pill pattern? Mula sa malayo ay naamoy ni Yang Kai ang napakayamang spiritual chi ng pill.
Perpekto ang hugis at kalidad nito, malinaw na heaven grade o mas mataas pa. Ngunit sa mata ni Xiao Fasheng, tila wala itong halaga. Great Master, mahinang tawag ni Aunt Siyang, dumating na po ang mga tao. Nagbalik sa realidad si Xiao Fasheng. Casual niyang inihagis ang medicinal pill kay Aunt Siyang bago lumapit kina Yanner at Yang Kai. Maganda, napakaganda. Paulit-ulit siyang tumango habang iniikutan si Yanner. Nanigas naman si Yanner sa kaba. Pagkatapos ay lumapit siya kay Yang Kai at bahagyang kumunat ang noo. Mabuti rin, ngunit napakabigat ng killing intent. Bahagyang nanikip ang dibdib ni Yang Kai. Ngunit tila walang pakialam si Xiao Fasheng dito. Iunat ninyo ang inyong mga kamay. Agad silang sumunod. Sinuri ni Xiao Fasheng ang kanilang palso at maya-maya ay ngumiti ng makahulugan habang nakatingin kay Yang Kai. Nagdaya ka sa pagsusulit. Natigilan si Yang Kai bago mapait na ngumiti. Tunay ngang matalas ang mata ni Senior. Nagulat si Yanner. Hindi siya nandaya. Nilunok niya talaga ang poisonous medicinal pill at inilabas ang poison chi. Tumawa si Xiao Fasheng. Hindi ko sinasabing mahina ang aptitude niya. Sa katunayan, maaaring mas mataas pa nga ito kaysa sa iyo. Sadyang sinadya niyang bagalan ang pagpapatalsik ng poison chi upang hindi siya masyadong mapansin. Tuluyang natulala si Yanner. Maging sina Aunt Siyang at Aunt Lan ay napatingin kay Yang Kai nang may pagtataka. Napailing na lamang si Yang Kai. Paano ninyo nalaman, Senyor? Mahinang natawa si Xiao Fasheng habang pinapagpag ang kanyang damit. Ako mismo ang gumawa ng pagsusulit. Paano ko hindi malalaman ang sikreto nito? Pagkatapos ng mahabang paliwanag ni Xiao Fasheng, saka lamang lubos na naunawaan ni Yang Kai ang tunay na silbi ng mga makamandag na tableta. Hindi naman pala mahirap likhain ang mga iyon, at hindi rin mamahalin ang mga sangkap kaya marami siyang naihandang ganoong klase ng tableta. Ngunit ang tunay na layunin ng mga ito ay subukan ang kadalisayan ng origin chi ng isang tao. Napailing si Xiao Fasheng habang puno ng pagsisisi ang mukha. Maraming alchemist ang maling landas ang tinahak. Kasama na ako roon. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Kung ganoon, maingat niyang tanong, hindi ba mas mabuting kumuha na lamang kayo ng batang may mataas na aptitude at sanayin mula pagkabata? Mapait na ngumiti ang matandang alchemist. Batang disipulo, wala na akong sapat na panahon para roon. Biglang natahimik ang silid. Nagulat sina Yang Kai at Yanner habang bakas ang lungkot sa mukha ng dalawang magagandang babae sa tabi ni Xiao Fasheng. Master, kayo ba? Nag-aalalang sambit ni Yanner. Mahinang natawa si Xiao Fasheng. Ayos lang. May ilan pang taon akong mabubuhay. Ngunit sa buhay na ito, malabong makaabot pa ako sa high-grade profound rank. Gusto ko sanang makita kung anong klaseng antas ang spirit rank. Punong-puno ng panghihinayang ang kanyang tinig. Ngunit maya-maya ay muling nagningning ang kanyang mga mata. Hindi ko man maabot iyon, gusto kong makapagpalaki ng isang spirit rank alchemist. Basagin ang limitasyong nagsasabing walang spirit rank sa mundong ito. Tumingin siya kina Yang Kai at Yanner. At nakasalalay iyon sa inyong dalawa. Doon nila tunay na naintindihan kung bakit desperado si Xiao Fasheng na magkaroon ng disipulo. Inialay niya ang buong buhay niya sa alchemy ngunit hindi niya naabot ang spirit rank. Kaya nais niyang may magpatuloy ng kanyang pangarap. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, huminga ng malalim si Yang Kai. Senyor, patawarin ninyo ako. Hindi ako pumunta sa Cloud Concealment Peak upang mag-aral ng alchemy. Nagulat si Xiao Fasheng. Ang gusto ko, seryosong sabi ni Yang Kai, ay marating ang rurok ng martial Dao. Kung mag-aaral ako ng alchemy, baka mawalan ako ng sapat na oras at focus sa aking cultivation. Kaagad nagsimangot ang dalawang magandang babae. Ngunit sa halip na magalit, malakas na tumawa si Xiao Fasheng. Sino ang nagsabing hindi maaabot ng alchemy ang rurok ng martial Dao? Napatigil si Yang Kai. Mula pa noong una niyang makita ang matandang ito, malalim na ang impresyong iniwan nito sa kanya. Kahit tila kalahati na ng katawan nito ay nakabaon sa hukay, taglay pa rin ito ang matinding espiritong makipaglaban sa langit mismo.
Hindi pinilit ni Xiao Fasheng sina Yang Kai at Yanner na maging mga disipulo niya. Lumipas pa ang ilang araw. Patuloy na tinatawag ni Yanner si Xiao Fasheng bilang Master, samantalang Old Man Xiao lamang ang tawag ni Yang Kai rito. Bagamat hindi natuwa ang dalawang babae sa asal ni Yang Kai noon, hindi naman nila siya pinahirapan. Patuloy pa rin nila itong inalagaan at inis-ikaso araw-araw sa Cloud Concealment Kick. Makalipas pa ang ilang araw, ipinatawag ni Xiao Fasheng sina Yang Kai at Yanner sa kanyang silid. Tahimik na tumayo ang dalawa sa harap niya. Matapos silang titigan ng sandali, marahang nagsalita ang matanda. Sa mga nakaraang araw, hindi ko kayo tinuruan. Pinagmasdan ko lamang ang inyong pagkatao. Una niyang tiningnan si Yanner. Yanner, mabuti ang iyong puso. Kahit galing ka sa malaking pamilya, wala kang kaiabangan ng mga spoiled na dalaga. Kahit ipamana ko sa iyo ang aking kaalaman, naniniwala akong hindi mo yun gagamitin sa masama. Biglang lumiwanag ang mukha ni Yanner. Handa po akong maging disipulo ninyo, Master. Tumango si Xiao Fasheng ng may kasiyahan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Kai. Iba ka. Bata ka pa ngunit marami ka ng pinagdaanan. Ang iyong true essence ay parang matalim na espada, malinaw na marami ka ng napatay. Hindi nagsalita si Yang Kai. Ngunit kahit marahas ang iyong paraan, hindi ka basta pumapatay ng inosente. Muling tumango si Yang Kai. Magkaiba ang landas na tinatahak ninyong dalawa, pagpapatuloy ni Xiao Fasheng. Kaya kahit mas mataas ang aptitude mo kaysa kay Yanner, hindi kita pipilitin. Hindi kita tatanggapin bilang disipulo at hindi rin kita tuturuan ng alchemy. Master, nagulat na sambit ni Yanner. Ngunit ngumiti lamang si Xiao Fasheng. Pero dahil nakapasa kayo sa aking pagsubok, maituturing na may tadhana tayo. Kaya may iba akong maituturo sa iyo. Maaari kang manatili rito sa Cloud Concealment Peak kasama ni Yanner. Napabuntong hininga si Yang Kai sa ginhawa. Maraming salamat, Old Man Xiao. Pagkatapos ay iniabot ni Xiao Fasheng ang isang maliit na booklet. Isa itong cultivation technique. Pag-aralan ninyo. Ngunit tandaan ninyo, 1 oras lamang kada araw ang limitasyon. Pagkasabi niyon ay ipinikit na niya ang mga mata. Lumabas ng silid sina Yang Kai at Yanner at agad pinag-aralan ang teknik. Mabilis lumipas ang 1 buwan. Sa panahong iyon, naging payapa ang buhay niya sa Cloud Concealment Kick. Tuwing umaga ay nagsasanay siya ng unyielding golden body art habang nakaharap sa pagsikat ng araw, pagkatapos ay lilinangin niya ang misteryosong cultivation technique sa loob ng 1 oras bago simulan ang sarili niyang training. Isang araw, matapos nilang mag-almusal ni Yanner, iniabot ng 2 babae sa kanila ang tig-1 herb basket. Aunt Siang, para saan ito? Nagtatakang tanong ni Yanner. Ngumiti si Aunt Siang, may ipapagawa sa inyo ang Great Master. Kaagad nagliwanag ang mukha ni Yanner. Sa wakas, matapos ang matagal na panahon, may pagkakataon na rin siyang maipakita ang sarili at baka tuluyan na siyang turuan ng alchemy. Ano pong gawain? Tanong ni Yang Kai. Isa-isang ipinaliwanag ni Aunt Siang ang mga halamang dapat nilang hanapin, kasama ang anyo at tirahan ng bawat isa. Tahimik na isinaulo ni Yang Kai at Yanner ang lahat. Pagkatapos ay isinabot nila sa likod ang mga herb basket at sabay na umalis ng Cloud Concealment Kick. Sa kalagitnaan ng bundok ng Cloud Concealment Kick sa Medicine King Valley, magkasamang naghahanap ng mga halamang gamot sina Yang Kai at Yanner habang may pasan na mga herb basket sa kanilang likuran. Hindi naman mahirap ang ipinagawang gawain ni Old Man Xiao. Karaniwan lamang ang mga halamang kailangan at matatagpuan sa iba't ibang bundok ng Medicine King Valley. Ang problema lamang ay ang edad ng mga ito. Kailangang hindi bababa sa 30 taon ang tanda ng bawat halamang makukuha nila. Buong maghapon silang naglibot sa kabundukan at kagubatan. Pagsapit ng hapon, halos kumpleto na nila ang lahat ng kailangan. Ngunit may isa pa ring kulang. Wala pa rin tayong nakikitang iron bone grass. Nakakunot noong nagbibilang si Yanner sa kanyang mga daliri. Sabi ni Aunt Siang, kailangan natin ng 10 tangkay. Pero kahit isa,
Wala pa tayong nakikita. Tumingin si Yang Kai sa malayo at bahagyang nag-isip. Baka walang tumutubong ganoon dito sa Cloud Concealment Peak, mahinahon niyang sabi. Subukan nating maghanap sa ibang lugar. Biglang umikot ang mga mata ni Yanner bago siya mapangiti. Ibig mong sabihin, sa Pil Saint Peak. Tiningnan lamang siya ni Yang Kai. Agad na naintindihan ni Yanner ang ibig niyang sabihin kaya hindi na siya nagsalita pa. Tahimik silang nagtungo sa direksyon ng Pil Saint Peak. Ang Pil Saint Peak ay isa sa mga Forbidden Land ng Medicine King Valley. Mula sa tuktok pababa ng 300 zang, bawal lumapit ang ordinaryong mga disipulo. Ngunit sa ibaba ng hangganang iyon, malayang nakakagalaw ang lahat. Pagdating nila roon, biglang nagsalita si Yang Kai. Maghiwalay tayo sa paghahanap. Bahagyang ngumiti si Yanner at tumango. Mag-ingat ka. Alam ko. Bitbit ang kanyang herb basket, dahan daw ang lumapit si Yang Kai sa Pil Saint Peak habang kunwari naghahanap lamang ng halamang gamot. Palihim niyang inoobserbahan ang paligid. Makalipas ang kalahating oras, halos 100 zang na lamang ang layo niya mula sa tuktok. Pagtingala niya, agad siyang natigilan. Sa ibabaw ng Pil Saint Peak ay may napakalaking estatwa. Estatwa iyon ng Pil Saint. Mahigit 30 zang ang taas nito at naglalabas ng napakalaking presensya. Kahit mula sa malayo ay malinaw pa ring nakikita ni Yang Kai ang itaas na bahagi nito. Lumang-luma na ang estatwa at bakas dito ang maraming taon ng ulan at hangin, ngunit nananatili pa rin itong matatag. Nais sana ni Yang Kai na gamitin ang kanyang divine sense upang siyasatin ang lugar ngunit nag-atubili siya. Siguradong may bantay na master sa paligid. Earth Demon, lihim niyang tanong. Makakapasok ka ba roon nang hindi napapansin? Kung may Spirit Roaming Realm Master sa taas, sagot ng Earth Demon, wala akong naitatago. Napabuntong hininga si Yang Kai. Mukhang mahirap talagang malaman ang sikreto ng lugar na iyon. Bigla na lamang, sino ka? Isang malakas na sigaw ang umalingaw mula sa itaas. Kasunod yun ay isang figurang mabilis na bumaba at hamarang sa harapan ni Yang Kai. Agad niyang naramdaman ang lakas ng taong iyon. Isa itong Spirit Roaming Realm Master. Mula saang peak ka? Malamig nitong tanong. Hindi mo ba alam na Forbidden Land ang lugar na ito? Mabilis na nag-isip si Yang Kai bago magalang na nagkap ng kamao. Senior, disipulo po ako ni Old Man Xiao ng Cloud Concealment Peak. Inutusan po akong mangolekta ng mga halamang gamot at hindi ko na malayang napalapit ako rito. Disciple ni Master Xiao, bahagyang nagulat ang lalaki bago tila may naalala. Ikaw pala ang batang sumali sa Cloud Concealment Peak 1 buwan na ang nakalipas. Opo, sinuri siya ng lalaki gamit ang divine sense bago dahan daw ang hamupa ang kanyang malamig na ekspresyon. Kung iba kang disipulo, matagal ka ng patay, malamig nitong sabi. Ngunit dahil bagong salta ka pa lamang, palalampasan ko ito. Umalis ka na rito at huwag nang uulit. Maraming salamat, Senior. Walang nagawa si Yang Kai kundi umatras. Habang naglalakad pabalik, hindi niya maiwasang sumulyap muli sa Pil Saint Peak. Talagang mahigpit ang pagbabantay roon. Kung hindi man lang siya makalapit, paano niya malalaman ang misteryong nakatago sa Myriad Medicine Pool? Habang iniisip iyon, may narinig siyang pagtatalo mula sa malayo. Binilisan niya ang kanyang hakbang. Ako ang unang nakakita sa halamang iyan. Reklamo ni Yanner. Paano ninyo maaagaw ng ganoon? May sumagot na lalaki. Junior sister, mali yata ang iniisip mo. Ang lahat ng halamang gamot sa Medicine King Valley ay pag-aari ng sect. Kung sino ang unang pumitas, sa kanya iyon. Anong junior sister? Galit na sabi ni Yanner. Disciple ako ni Master Xiao. Dapat tawagin ninyo akong junior martial uncle. Biglang natahimik ang 3 lalaking disipulo ng Medicine King Valley. Totoo naman, dahil disipulo siya ni Xiao Fasheng, mas mataas ang seniority niya kaysa sa karamihan ng mga batang disipulo. Kaya kahit mas bata siya sa kanila, kailangan pa rin nila siyang tawaging junior martial uncle. Ano? Taas noong sabi ni Yanner. May problema ba kayong tawagin akong junior martial uncle? Napangiwi ang leader ng grupo.
Kung hindi lang dahil sinuwerte kang tanggapin ni Grand Uncle Master Xiao, kaya rin naming makapasa sa pagsusulit na iyon. Ngunguso si Yanner. Wala na kayong magagawa ngayon. Pagkatapos ay itinuro niya ang halamang hawak nila. Ibigay ninyo sa akin ang iron bone grass na iyan. Kung hindi, isusumbong ko kayo sa inyong master dahil wala kayong respeto sa nakatatanda. Biglang nagbago ang ekspresyon ng tatlo. Hindi biro ang maparitang ang sumusuway sa nakatatanda sa Medicine King Valley. Ngunit dahil lalaki sila at mas matanda kay Yanner, ayaw rin nilang basta magpatalo. Biglang ngumiti ang leader. Kung ganoon, bilang junior martial uncle ng Cloud Concealment Peak, siguradong napakahusay mo sa alchemy. Agad namang tumaas ang baba ni Yanner. Siyempre, kung ganoon, pagpapatuloy ng lalaki, makipagpalitan tayo. Gagamitin namin ang iron bone grass bilang postahan sa isang spar. Kapag nanalo ka, ibibigay namin lahat ng halamang gusto mo. Biglang napakunot noo si Yanner. Hindi niya alam kung paano sisigot. Ngunit sa sandaling iyon, sino ang gustong makipag-spar? Dumating si Yang Kai. Guard Yang. Masayang tawag ni Yanner. Lumapit si Yang Kai at malamig na tiningnan ang tatlong disipulo. Kayo ba ang gustong makipaglaban? Agad namang ninas ang tatlo sa kanyang tono. Magaling, sabi ng leader. Ipapakita namin sa iyo ang kakayahan ng Medicine King Valley. Sandali. Tinaas ni Yang Kai ang kamay. Ang iron bone grass ang postahan, tama. Tama. Tumango si Yang Kai. Sige. Pagkatapos ay kalmadong sinabi, kayong tatlo, sabay-sabay na. Biglang natigilan ang tatlong disipulo. Ngunit bago pa sila makasagot, biglang kumilos si Yang Kai. Parang anino siyang sumugod. Fang! 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 Tatlong sunod-sunod na tunog ang umalangaw-ngaw. Sa isang iglap, lahat ng tatlong disipulo ay nakahandusay na sa lupa habang umiiyak sa sakit. Napakunot noo si Yang Kai. Mahihina pala, hindi niya inaasahang kahit isang suntok ay hindi nila kayang salagin. Hindi pa nga niya ginagamit ang buong lakas niya. Ikinalaki ng mga mata ng tatlong disipulo habang nakahandusay sa lupa. Ay ikaw, bakit ka nananakit? Napatingin si Yang Kai sa kanila na tila nagtataka. Hindi ba spar ito? Pagkatapos ay diretsyo niyang kinuha ang lahat ng iron bone grass mula sa kanilang herb basket. Guard Yang, Farah na. Namumulang sabi ni Yanner habang hinihila siya palayo. Sa likuran nila ay naririnig pa rin ang galit at hinanakit ng tatlong disipulo. Sobra na kayo. Isusumbong namin kayo kay Grand Uncle Master Xiao. Habang mabilis silang tumatakbo pabalik sa Cloud Concealment Peak, nagtatakang tumingin si Yang Kai kay Yanner. Bakit tayo tumatakbo? Sila naman ang naghamon ng spar. Lalong namula ang mukha ni Yanner. At saka, pagpapatuloy ni Yang Kai, ang iron bone grass ay postahan nila. Hindi naman natin ninakaw. Biglang napahawak si Yanner sa noo. Tumigil ka na nga, nahihiyang sabi niya. Nakakahiya ka. Hindi lamang sila huminto sa pagtakbo nang makarating na sila sa Cloud Concealment Peak. Humihingal na napatingin si Yang Kai kay Yanner at napansing hanggang ngayon ay namumula pa rin ang mukha nito. Ano ba talaga ang nangyari? Kunot noong tanong niya. Sinaman siya ng tingin ni Yanner bago napabuntong hininga. Kasin, walang magawang sabi niya, kapag sinabing spar, ng mga alchemist, ang ibig sabihin yun ay paligsahan sa alchemy. Habang nagsasalita, kumakawi pa ang maliliit niyang kamao. Pareho kayong gagamit ng ingredients tapos magpaparami o magpapaganda ng medicinal pills. Hindi yung basta ka na lang manununtok ng ganoon. Natigilan si Yang Kai. Unti-unting namula rin ang mukha niya. Hindi naman nila nilinaw, depensa niya habang bahagyang umiiwas ng tingin. Paano ko malalaman? Napailing si Yanner habang pilit kinipigilan ang pagtawa. Common knowledge iyon sa Medicine King Valley, sabi niya. Buti na lang at hindi mo sila malubhang nasaktan. Kung hindi, siguradong malaki ang gulo. Pagkatapos ay napahawak siya sa noo. Talagang mga martial artist, puro kamao lang ang alam gamitin. Lalo lamang nahiya si Yang Kai. Ngayon niya naalala kung bakit tila sobrang excited ng tatlong disipulo nang pumayag siyang makipag-spar.
Akala pala nila ay makikipagkompetensya siya sa alchemy. Hindi sa santukan. Sa buong pagbabalik nila, tahimik lamang si Yang Kai habang si Yanner naman ay paulit-ulit na natatawa tuwing naaalala ang nangyari. Pagdating nila sa Cloud Concealment Peak, ibinigay nila ang mga nakolektang halamang gamot kina Aunt Siang at Aunt Lan bago kumain ng medicinal meal na inihanda ng dalawa. Pagkatapos yun ay bumalik na sila sa kani-kanilang silid upang magpahinga. Kinabukasan, bago pa man makalabas ng silid si Yang Kai, naamoy na niya ang isang matapang ngunit napakasarap na halimuyak. Pakiramdam niya'y gumaan agad ang buong katawan niya ng malanghap iyon. Dahil sa pag-uusisa, agad siyang lumabas at sinundan ang amoy hanggang sa makarating sa bakuran. Doon niya nakita ang dalawang malaking vat na kumukulo habang may iba't ibang kakaibang halamang gamot sa loob nito. Abala sina Aunt Siang at Aunt Lan sa pagpapaypay ng apoy sa ilalim ng mga vat. Kapwa sila pinagpapawisan habang napapalibutan ng mabangong usok. Ano kayang medicinal pill ang ginagawa ni Master? Tanong ni Yanner na kakalabas lamang din ng kanyang silid. Kumikislap sa excitement ang mga mata nito. Lumapit si Yang Kai kina Aunt Siang. Kailangan ba ninyo ng tulong? Ngumiti si Aunt Siang. Oo. Kaagad nagtaas ng mangga si Yang Kai. Ano ang gagawin ko? Natawa si Aunt Siang. Sa ngayon, wala muna. Ang dalawang vat na ito ay para sa inyong dalawa. Nagulat si Yang Kai. Para sa amin. Tumango si Aunt Siang. Sa nakalipas na buwan, isa-isang hinanda ni Old Man Xiao ang lahat ng halamang gamot na ito. Kasama rito ang mga halamang dinala ninyo kahapon. Bahagyang natigilan si Yang Kai. Natural lamang na paglaanan ni Xiao Fasheng ng malaking effort si Yanner dahil disipulo niya ito. Ngunit hindi niya inaasahang kasama rin siya. May parte rin ako, bulong niya. Natural, malumanay na sabi ni Aunt Siang. Dahil nasa Cloud Concealment Peak ka, isa ka na rin sa mga tao rito. Sa silid ni Yang Kai, si Aunt Siang ang nag-aasikaso. Sa utos nito, hinubad ni Yang Kai ang kanyang pang-itaas at naiwan na nakasuot lamang ng manipis na pantalon bago siya tumalon papasok sa mainit na medicinal soup. Aunt Siang, tanong niya, ano ang kailangan kong gawin? Paandarin mo ang cultivation technique na itinuro ni Old Man Xiao, sagot nito. Ginawa ang teknik na yun upang maabsorb ang medicinal power ng soup na ito. Pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang mukha. Mahirap tipunin ang mga halamang ginamit dito. Malaking effort ang ginugol ni Old Man Xiao para makuha ang lahat ng iyan. Kaya huwag mong sayangin ang medicinal efficacy nito. Tumango ng seryoso si Yang Kai. Sige, ipinikit niya ang mga mata at sinimulang paandarin ang kakaibang cultivation technique. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe para inyong mapanood ang susunod na kabanata. Maraming salamat mga idol ko.